Amen. So ngayon po umaga, ating pong pag-usapan ang subject po natin, the Bible in an Artificial Intelligence Age. So alam ko po na naiintindihan ito ng mga kabataan. Pero katulad nga po ng nasabi ko kanina, ipagpaumanhin po ninyo kung tatalakayin ko po ito, pagkamat hindi po ako expert sa larangan nga po ng technology. Subalit, kung ano meron yung mga expert na yon, higit po sa kanila ang meron tayo. Sapagkat meron po tayong Jesus sa buhay po natin, at itong Jesus na ito, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal, ang siyang magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen. So mga kapatid, pag-usapan po natin ano ba ang relasyon o kaugnayan ng Biblia sa ating pong kapanahunan ngayon. Amen. So, ang Biblia mga kapatid, okay. The Bible offers timeless principles for navigating technological advancement. So, ang Biblia mga kapatid ay nag-aalok sa atin ng tinatawag na timeless. Ibig sabihin ng timeless, hindi po saklaw ng panahon ng mga prinsipyo upang atin daw pong lakbayin ang pabago-bago na technological o pabago-bagong technology na atin pong nararanasan ngayon. Na ang atin pong laging sangkap o hawak, walang iba kundi ang mga katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So pagkamat tayo po ngayon ay nasa panahon ng technological advancement, mga kapatid. Diba? Panahon na po tayo ng AI. Ano ba ang ibig sabihin ng AI? Artificial Intelligence. So hindi po ito biological intelligence. Artificial nga eh. Amen? Paano ba natin haharapin ang katotohanan ito? Sabi ng iba, panahon na upang tayo ay, kumbaga, huwag daw natin kakasangkapanin itong AI na ito sapagkat ito'y masama. Katulad nga po ng turo ko kahapon sa mga kabataan, ang AI ay nagiging masama kung ang taong may hawak nito ay masama. Subalit ito'y magiging mabuti kung ibibigay sa mga anak ng Diyos. Amen. Wala pong pinag-iba yan sa kutsilyo. Di ba? Pare-pareho tayo may hawak ng kutsilyo. Pero ano ba? Paano mo gagamitin ang kutsilyo? Kung ikaw ay masamang tao, gagamitin mo yan para pumatay. Hindi ba? Pero kung ikaw ay mabuting tao, gagamitin mo yan sa mabuti. Diba? Pag nagluluto ka, pangdiwa, panggayat, ano pa? O diba? Ang dami pong gamit. So, depende po yan sa tao, mga kapatid. Amen. So, ang katotohanan, mga kapatid, ang Diyos po natin ay hindi po nagbabago. Ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita, nananatili hanggang sa ngayon. Kung paano ito binigkas ng ating Panginoon noon, magpahanggang ngayon, at sa darating na panahon, yung pa rin po ang bibigkasin ng ating Panginoon. Amen. So ang salita po niya ay nagtataglay po ng hindi nagbabagong katotohanan. Hindi po katulad ng ating technology sa ngayon, nagbabago. Amen? Naalala ko noon, nung ako po'y nag-aaral ng college, mga kapatid, hangang-hanga po ako sa kaklase ko. Bakit kanyo? Yung kanyang cellphone, may ano ba tawag doon? May calculator. Panahon namin yon. Talagang sabi, wow, ganda ng cellphone mo. Girl, ang ganda ng cellphone mo ah. Huwag ganun-ganun nila, nakakapag-compute na. Hindi ba niyo alam na noong pang panahon, umiiral na ang AI, Artificial Intelligence. Amen?
Yung bang calculator na yon, sino bang may gawa nun? Di ba? Artificial lang ang karunungan nun dahil ito po ay program ng tao. Amen? Di ba? Kala nyo, ngayon lang itong AI na to, matagal ng panahon may AI. Yung mga radyo, AI po yun. Artificial intelligence yun. Pero sa ngayon, sobra. Grabe na. Di ba? Gusto mong makakompose ng kanta, hindi ka marunong mag-compose, ang dali-dali lang. ChatGPT lang. Gagawa ko ng kanta, pwede yun. Christian song, gagawa ka ng AI ng Christian song. Hindi ka marunong maglapat ng melodiya, gagawa ka ng melody. AI. Parang napapadali ang lahat dahil sa AI. Amen? So, mga kapatid, pero ang katotohanan ng Diyos hindi nagbabago. Ang AI na yan, magbabago yan. Yung cellphone mo ngayon, hindi na uso yan sa darating ng mga panahon. Diba? Hindi ko alam kung anong klase na ng cellphone ngayon ang lalabas sa cellphone. Baka kung saan ang hawakan mo, may lalabas na kagad dito. Wow, digital na, hindi. So, pipinut-pinut ka na lang. Diba? So, kung nakakapanood po kayo ng mga sci-fi, bakit nyo pati lamesa eh? Screen eh. O, diba? Pipindot-pindot na lang. Nandiyan na lahat. Pagtingin mo sa tao, basa mo na ang isip niya. Ganun po ang artificial intelligence. Ngayon mga kapatid, paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Balikan natin. Genesis chapter 1, verses 26 hanggang 27. Pakibasa ko. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa hipagawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusas na nagsisiusan sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So mga kapatid, ito yon. Ang katotohanan na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon ay ito. Ikaw, ako, tayong lahat ay nilikha ng Diyos upang ating dalhin ang kanyang wangis. Amen? Tayo yung tinatawag na image bearer ng ating Panginoon. Kung ikaw'y nakikita ng iyong mga kapitbahay, nakikita ba nila si Kristo sa iyo? O ang nakikita nila yung kalaban ng ating Panginoon? Oh. Diba? Sino bang nakikita sa atin? Pag meron dyan, nagpapauso. Hoy! Bakit nagpapauso ka? Galit tayo. Dapat hindi ganun na. Ipag-pray na lang natin sila na maintindihan nila ang batas sa Pilipinas. Amen. Dahil ang katotohanan naman may kasabihan nga tayo. Ano yan maxim po ng batas na ignorance of the law excuses no one. Kung hindi mo alam ang batas, hindi ka, ibig sabihin, hindi ka exempted na tuparin ang batas. Dahil katungkulan ng tao na alamin natin kung ano ang batas. Tama? Ngayon mga kapatid, kung katungkulan ng tao ang alamin ng batas, di mas lalong katungkulan natin na kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Amen! Dahil siya ang lumikha sa atin. Amen! Dapat natin makilala ang Diyos. Ngayon, baka sasabihin nyo, matagal ko na pastor kilala eh. Si Jesus na ang Diyos. Tama. Hindi ko naman sinasabi na mali ka. Tama. Kilala mo nga. Ngayon, mayroon akong panigundang tanong. Gaano mo kakilala siya? Diba? Gaano mo siya kakilala? Pag sinabing gaano,
kina-quantify na natin yon. Ibig sabihin, ano na ba ang mga alam mo patungkol sa Panginoon? At paano mo malalaman ang mga bagay ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Diba? Sapagkat sa pagbabasa, doon tayo makakikilala sa ating Panginoon. Sapagkat siya nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Ngayon din po pakibasa, Roma 8:29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sa Tagalog po, Sapagkat ang mga nang unang pa'y kanyang nakilala ay pinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. pansinin niyo mga kapatid ha, i-elaborate lang natin yan, o palalawakin lang natin para maunawaan natin mabuti. Yaon daw mga nakikilala ng Diyos noong una pa. Bago ka pa ipinanganak, kilala ka na ng ating Panginoon. At ikaw ay itinalaga upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Amen. Upang siya'y matawag na panganay sa lahat ng magkakapatid. Pag sinabing panganay, una sa lahat ng magkakapatid. Amen? Una naman talaga si Jesus. Pastor, hindi. Ipinanganak si Jesus ni Mary. Paano siya magiging una kaysa kay Eva at Adan? Diba? Tanong yan ng isang matinong tao. Tanong niya, paano magiging una si Jesus sa lahat? Dahil ipinanganak na siya si Jesus ni Mary. Nag-exist na muna si Adan at Eva, si Abraham, si David, lahat bago lumabas si Jesus. Ilang generasyon ang nagdaan. Pero ang sabi, upang tayo maging katulad niya at siya'y maging panganay sa lahat. Ang ibig sabihin, yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos doon sa Genesis na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sa isip po ng Diyos, nandoon na. Bago pa man nilikha ang lahat ng bagay, nandoon na si Kristo sa isip. Parang labo, no? Malabo talaga yun. Kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kaunawaan. Malabong maunawaan natin yan. Pero sa isang may unawa na nanggagaling sa Diyos, tayo ay mapapahanga sa karunungan at katalinuhan ng ating Diba? Upang siya'y maging panganay eh. Siya yung pinakauna. Sabi ko nga, siya po yung prototype. Doon po tayo ginaya sa ating Panginoon. Hindi po siya nakigaya sa tao, kundi yung tao ginaya kay Jesus. Bago pa siya ipinanganak. Bago pa nagkatawang tao, ang berbo, nandoon na ang kanyang wangis. Bakit? Sapagkat ang buong kasulatan, yung buong Bible, nauuwi lang sa isang tema. Ang tema ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Yan po ang ibig sabihin ng Bible. Yan po ang nilalaman eh. Dahil mula Genesis hanggang Revelation, nakasulat na doon yung gagawin ng Diyos na pagliligtas. At sa Revelation, nandoon ang katapusan, consummation ng lahat. O, di ba? Na natubos na ng Panginoon ang lahat at naroon na, nakakasama niya na sa kanyang kaharian. Yan po yung sa Revelation, mga kapatid. So, the entirety of the Bible speaks of one theme. Walang iba kundi yung salvation. Kaligtasan, pagtubos, or redemption na gagawin ng ating Panginoon. Amen. So kaya kinakailangan na ang Israel po ay maingatan. Kaya naman ang Israel hindi po pwedeng mag-asawa ng ibang lahi. Kaya kinakailangan maging pure sila hanggang sa lumabas ang tagapagligtas. Amen! Di ba? So hindi sila pwedeng makihalubilo, hindi sila pwedeng mag-asawa
sa Samaritano, sa mga Gentiles, hindi pwede yun. Diba? So, kung i-analyze po natin, may kaugnayan din yan sa ating pagiging Kristiyano. Diba? Ang sabi, huwag tayo makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Amen? Pag Kristiyano kang dalaga, magpaligaw ka sa Kristiyanong binata. Amen? Hindi pa pwede yung unbeliever. Kasi sa aking pong obserbasyon, malamang sa hindi, kukunti lang talaga eh, yung nako-convert sa Christianity yung kanilang asawa. Amen. Isa na po dyan, Sister Jenny. Mabuti na lang talaga, mabait ang Panginoon. Di ba? Si Brother Renan, na born again. Amen. Oh. Ganon, mga kapatid. Dito ko po nakita na sa lahat po talaga ng laging merong exception. Di ba? Sa lahat ng rules, laging merong exception. Halimbawa, ito po ay nagiging usapin na sabi nila, hindi naman kinakailangan mabautismo ng tao para maligtas. Halimbawa nila, yung magnanakaw, na nakasama ng Panginoon doon sa Kalbaryo. Di ba? Yung isang magnanakaw, yung nasa kanan, ano sabi sa kanya? Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, nagtitiwala siya, nananampalataya siya sa ating Panginoon Jesus. Marahil napapakinggan niya si Jesus. Bagamat siya masama, pero napapakinggan niya ang ating Panginoon. Kaya sa huling sandali ng kanyang buhay, sinabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tumugon ang Panginoon, ngayon din, ipagsasama ka. Ang tanong, nabautismohan ba? Hindi. Di ba? Hindi nabautismohan, pero ligtas. Bakit naligtas na hindi nabautismohan? Sa palagay niyo. Hihigit ka pa ba kay Jesus Christ? Nang sinabi na, ngayon din sasama kita. Sino ang gustong kumontra kay Jesus? Wala. Sinabi niya, ngayon din isasama kita. At yung pong Great Commission, yung malawakang atas sa tao, sinugo ang mga alagad upang magturo at bautismuhan. Sinabi ng ating Panginoon, after na siya po ay mabuhay. So, ngayon, dapat na po tayong sumunod sa bautismo. Amen? Amen. Malinaw! Tama? Nakabayuway pa siya sa krus, buhay pa siya. Sinabi niya, ngayon din sasama kita. May kukontra ba? Wala. Sinabi ng Panginoon yun, walang dapat kumontra. Ang kumontra talo, impyerno. Amen? Maliwanag sabi, sasama kita. Pero ngayon, sa Mateo 28:19, utos ng ating Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them. Di ba? Magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon may binibigkas na pangalan. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu. So binautismo ka ba sa pangalan nila? O, ganito ang sistema. Binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo, at sa pangalan ni Yesu Cristo. Wala, nasaan yun? Diba? Ang tanong kasi, ang sabi kasi ng Panginoon, bautismo sa pangalan. Dapat natin inaalam, ano ba ang pangalan ng Ama? Ano ba ang pangalan ng Anak? Ano ba ang pangalan ng Espiritu Santo? At yun ang dapat mong ibautismo. Para po sa atin, ang pangalan ng Ama ay si Jesus. Ang pangalan ng Anak, Jesus, siyempre. Yun ang pakilala, di ba? Mateo 1:21, ipapanganak isang bata, papangalala siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Espiritu Santo, darating sa inyo
ang Espiritu ng katotohanan at tuturuan niya kayo sa lahat ng katotohanan. The Spirit of truth will teach us into all the truth. Sino ba yung Espiritu ng katotohanan? At sino ba ang katotohanan? Hindi ba si Kristo? John 46, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi kayo kailanman makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kilalanin mo muna si Jesus. Pag nakilala mo siya, sigurado yun, makikilala mo kung sino ang Ama. Kaya sabi ni Jesus, ako at ang Ama ko ay isa lang. Amen. So mga kapatid, bakit lagi ko itong sinasabi? Panahon na po ngayon para maintindihan natin ang lahat. Amen. Tayo po ay nasa, artificial intelligence age na po tayo. Dapat intelligente na rin tayo. At alam nyo ba mga kapatid, na ang ating pong kaisipan ay original, hindi ito artificial. Amen? Amen. Totoo to! Amen? Yung mga machine, walang utak. Pero ang bilis sumagot. At tama ang sagot. Hindi ba? Bakit? Sapagkat yan ay program ng tao na may original na utak. At yung utak na yung ginagamit niya para mag-isip at yung isip at karunungan galing sa Diyos. Amen. Then, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ano sabi? But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sa Tagalog po, Datapwa tayong lahat na walang takbo ang mukha at tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nagbabago tayo sa gayong larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. alam niyo mga kapatid, kung mauunawaan lang natin ang talatang ito, ang mga winika ni Apostol Pablo, the more na tayo po ay nakatingin sa salamin, amen, the more na tinitingnan mo ang mukha mo sa salamin, the more na nakikita mo si Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, di ba? Pag tumingin ka sa salamin, sino makikita mo? Di ba sarili mo? At sinasabi ng Biblia, ikaw ay nagdadala kay Kristo. Na sa pamamagitan ng pagkatao mo, taglay mo si Kristo. The more na tayo po ay nakatingin sa Biblia, the more na inaaral po natin ang Biblia, the more na ipinamumuhay po natin ang mga nakasulat na katotohanan sa Biblia, nagiging katulad tayo ni Kristo. Amen! So mahalaga na tayo po ay mag-aral, magbasa, unawain ng Biblia, makinig sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay matuto. Amen. So ganun po, kung gusto po talaga natin maging kawangis ni Kristo, magbasa tayo ng Bible. Dahil the more na nagbabasa tayo at nauunawa natin yung ating binabasa, the more na nagiging katulad tayo. Ano naman naman, may power yan eh. May power po ang paningin ng tao. Di ba? Kasi, the more na binabasa natin ang Word of God, may in-love tayo sa Panginoon. At kapag tayo na in-love, knowingly or unknowingly, alam mo man o hindi mo nalalaman, magiging katulad ka ng taong minamahal mo. Tama? Magmahal ka sa bata, magiging bata ka din. Di ba? Mahalin mo ang mga ipis, magiging ipis ka din. Utak ipis nga kung tawagin. Di ba? Kasi wala ka ng ibang bukabili. Ay, ang mga ipis ang cute. O di ba? Ang cute ng mga ipis na to. So, paglipas ng panahon, magpapatato ka na ng mga ipis-ipis sa mukha mo, magiging ipis ka na.
May nakita po ako dati, sobrang in love sa mga hayop. Nagpatato siya, para na siyang pusa na din. In love siya sa pusa. Talaga pati mukha niya pinatatuan na. Ano to? Mukha na siyang pusa. Kahit nakahubad siya ng damit, babae po yun. Kahit nakahubad ng damit, mukha na siyang pusa. Kasi lahat ng parte ng katawan niya may tato. Diba? So ano ito? Nagagaya, mga kapatid. Kaya itong AI na to, nakaprogram yan. At ang gumawa ng program, tao. Nagiging masama na yan kung masama ang gumagawa. Kung mabuti ang gumagawa, magiging mapapadali ang buhay. Hindi ko sanabing mamamatay ka kaagad, ha? Mapapadali ang trabaho sa buhay mo. Diba? Lahat po tayo, may hawak nito. Diba? Lahat tayo may Bible, no? Alam niyo ba kung paano nag-evolve ang salita ng Diyos? Dati, ang salita ng Diyos kinokopya ng mga scribes, ng mga iskriba. Pagdating sa pangalan ng Diyos, hindi nila ginagamit yung panulot nila hanggang hindi nila pinupunasan, nililinis nilang mabuti yung floma nila. Diba? Pag isawsaw muli sa tinta, sa isusulat. Ang sulatan po, balat ng hayop. Amen. Tagal. Sino na magkakaroon ng kopya? Yung ubod ng yaman, noong pagkapanahonan yun. Pero ngayon, libre na. Bakit? AI na. Tama? Yung hawak ng cellphone, sasabihin, hindi ako naniniwala sa AI. Magamit ka ng filter, di ba? Yung filter na yun, AI yun! Di ba? Yung itsura mo na paganda, wow, himala! Uy, hindi ko nakilala to. Ako yan, pastor! Ako! Ikaw talaga? Hindi ko nakilala. AI, pastor. AI. Di ba? Scripture equips Christian to engage with AI through wisdom and discernment. Tayo po'y sinasangkapan ng Biblia upang tayo daw po ay mag-engage. Kumbaga, pangit kasi sabihin, makilahok eh. Nandoon na tayo. Tayo nakikilahok na. Ginagamit na natin ang AI. Pero sa paggamit natin ito, gamitin natin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. At gamitin po natin yung tinatawag na discernment. Diba? Dapat marunong tayong makiramdam. Kung mali na, huwag natin gawin. Diba? Okay. Proverbs chapter 2, verse 1 to 5. Anak ko, kung iyong tatanggapin ng aking mga salita, ay tataglayin mo ang aking mga utos. Na ano pa't iyong ipipili ng iyong pakinig sa kalunan, ay ipiling mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pag-retulay, at itataas mo ang iyong piling sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang bilang, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Kung magkagayon iyong mauunawa ang pagkakatakot sa Panginoon at matutuntungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen. So ito po yung ano eh. Tayo ng Proverbs. Sino pa pili ka ng Proverbs? Solomon. Amen. So payo ni Solomon sa atin. Sabi niya, anak ko, balik mo po sa verse 1. My son, sabi. So tinatawag tayong mga anak. If you receive my word. So nangungusap dito yung ano eh, si Solomon. Kung tinatanggap ninyo ang aking mga salita, at ito'y iniingatan ninyo sa inyong kalooban ang aking mga utos, so that you incline your ear. So atin daw ipinabalay ng ating isipan o ang ating pakinig sa karunungan. So ano ba ang pinakikinggan natin? Chismis ba? O karunungan? Gusto mo ng karunungan? Makinig ka. Amen. Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nalulungkot na po ako, pero masaya na rin ako eh. Kasi sa Bible study po natin online, lumalagpas na po tayo ng 12. Sabi mo,
ini-scroll ko na para makita ko lahat eh. Dati, o, tamo, lagpas na. Kasi, ang bawat square doon, ano eh, 8. Tapos, iangat mo ulit, may litaw din. Ano, 4. O, 12 na. O, ganun, uy, may 3 pa. 15. O, di ba? So, gusto ko po, maging ano tayo, 40. Kaya lang, yung mga estudyante natin, may mga pasok yan. Hindi na sila pwede. Pero dapat, sa youth fellowship, dapat uma-attend po kayo. Online lang naman yun eh. Ang tanong ko nga, bakit hindi pa maka-attend? Online na nga. Nasa bahay na nga. Ano problema? Wala kayong load? Kung walang load, magpa-load. Kung walang pang-load, humingi kayo. Hindi kay pastor ha. Pero, pwede na rin. Kay pastor, hindi kayo. Bibigyan ko kayo. Pang-load. Mga kapatid, ganun. Then, verse 3, yes, if you cry out for discernment, kung tayo na po'y hihiyaw para sa ano ba discernment sa Tagalog? Pagkaunawa? Hindi. Pagkabatid siguro. Verse 3, tingnan nyo sa Tagalog. And lift up your voice for understanding. Ito yung pangunawa. Yan. Pag-discernment mo kasi, yung makikilala mo talaga. Nade-discern mo, nararamdaman mo, at nalalaman mo. Through dito. Diba? Ramdam mo eh. Diba? Lalo na yung mga kababaihan, ang talas ng pakiramdam niyan. Kung sila yung mga may asawa, talas ng pakiramdam. Ikaw, kung saan ka naman ang galing ha? Hindi nga, galing ako office no. Hindi. O diba? Una ko kayo magtaka, ang mga kababaihan, gifted po sila. Matalas na pakiramdam. Diba? Verse 4, verse 4 na. If you seek her as silver, and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord. Kung hahanapin mo raw ang karunungan na katulad po ng silver. Ano ba yung silver sa Tagalog? Pila. Diba? Ginto, pila. Pangalawa, ang pila sa pinaka. Mahalagang metal. Then you will understand the fear of the Lord. Maunawaan mo talaga kung ano ang pagkatakot sa Panginoon. So tayo ba hinahanap ba natin ang Panginoon? Ang turing ba natin kay Kristo higit pa sa kayamanan ng mundo? Mga kapatid, dapat ito ang maging turing natin sa Panginoon. Higit pa po siya sa pinakadakilang kayamanan na pwede mo maging pag-aaral. Amen. Kadaigin mo ang pinakamayamang tao sa buong mundo kapag nasa sayo si Kristo. Amen. Pero bakit para kayong lugi? Mukha yata hindi ka naniniwala, no? Dapat paniwalaan nyo sa Diyos ang nagsabi. Sinasabi po ng Biblia yan, mga kapatid. Diba? Na ang ating Panginoon ang the greatest treasure. Bakit? Sapagkat pag-aari niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kanya. Amen! Amen! Yung tao, bahagi lang ng mundo ang magiging pag-aari. At kapag mamatay siya, 1 metro kwadrado lang ang pag-aari niya. Doon lang. Ano pa naman yung bahagi yun? Tuldok lang yun sa napakalaking kalawakan. O baka wala pa. O diba? Mga kapatid, pero kung nasa sa si Kristo, higit pa po sa dakilang kayamanan ang naging pag-aari. Mga kapatid, we have to use AI as a tool for good while opposing its misuse.
So gagamitin po natin ang AI, yung Artificial Intelligence, bilang kasangkapan para sa paggawa ng mabuti. Amen? Hindi po para gumawa ng kasamaan. Madalas po kasi nami-misuse. At nagiging masama ang mabuti kapag mali ang gamit sa mabuti. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Simpleng halimbawa. Eto, di ba? Mabuti ang magbigay. Tama? Mabuti ang magbigay. Walang masama sa pagbibigay. Pero kung ikay magbibigay, nasa pagbigay mo, kasama ang litrato mo. At may nakasama, vote for me. Oh, di ba? Sabi nga ng kapatid ko, noong nakaraang election sa amin sa Bicol, akala nila namimigay doon 3 tao, akala nila 1,000. Yung pala ang ibinibigay. Picture ng isang pamilya. Ang tatay, gobernador, ang anak, congressman, ang isang anak, mayor. 3 tao nakalagay sa picture. May ayuda nga, bigas, pero may 3 tao. Buti nga kayo, may 3 tao, may 1,000. Kuya, hindi 1,000. Picture. Oh. Para alam ko sino nagbigay. Di ba? At tatanawin natin malaking utang na loob natin sa kanila. Oh, diba? Alam niyo ba ang sigaw? May bagong sigaw ngayon. Kaya lang, mukhang ng tulog, masama eh. Pero hindi talaga masama. Anong sigaw ngayon? Tax ng ina mo, nilanakaw nila. Tax ng nanay mo, nilanakaw nila. Yan yun, tax ng ina mo, nilanakaw nila. Totoo naman, di ba? Nilanakaw. Bakit? Mali ang gamit. Di ba? Ang pera, hindi masama kung ito'y ginagamit sa tama. Pero ang pera ay nagiging masama kapag ito ay nasa kamay ng mga taong masasama. Amen! Diba? Alam niyo mga kapatid, sinasabi nila. At malamang, sasabihin nila, si pastor, laging may patama sa gobyerno. Ngayon ang tanong ko ganito. Kung hindi ninyo napapakinggan sa pulpito, sino magtuturo ng katotohanan? Diba? Gusto ba natin na uuwi tayo sa bahay? Wala tayong alam patungkol sa nangyayari sa ating kaganapan, sa ating bansa. Mga kapatid, hindi masama. At dito ko nakikita kung bakit sa Roman Catholic, maraming pare ang kontra sa gobyerno. Bakit? Alam nila ang kabulukan. Di ba? Kung mananahimik ka, sino mo tutulong sa kanila ng tama? Gusto mo ba na yung mga parishioner mo, gusto mo ba na ang mga kapatiran, niluloko lang? Siyempre, ayaw natin nun. Di ba? Kaya sasabihin natin sa pulpito ang katotohanan. Huwag tayong palaya. Amen! Ang mandaraya ay kapatid ng magnanakaw. O diba? Alam niyo yun. Alam diba? Alam niyo yun. Sino yun? Si Susan Roses? Nagsasalita. Okay, mga kapatid, as we may consider AI as God-given intelligence, like all arts and technologies, the creation of artificial intelligence can be seen as the expression of God as in His own images or image. Without God, we do not have the creativity and the intelligence to create AI. Mga kapatid, ang AI, likha ng tao. Bakit natutong lumikha ang tao? Sapagkat ang lumikha sa kanya ay very creative. Kaya ang tao naman ngayon ay very creative. Meron tayong kakayanang lumikha. Diba?
Lahat ng bagay na nakikita po natin, nilikha ng tao. Yung upuan na inuupuan natin, gawa ng tao. Itong building na to, hindi naman to gawa ng Diyos eh, ginawa ng tao. Bakit? Kasi binigyan ng Diyos ang tao ng kakayanan mag-create, lumikha. Amen? Kaya nga, lumilikha tayo ng yaman eh. Di ba? Kaya lang yung iba, gusto nilang mabilis na pagyaman, gumagawa o nagre-resort sa kasamaan. Pero ang Kristiyano, di bali na maghirap, huwag lang lumaman na ang gamit ay pandaraya. Di ba? Mabuti na maghirap ka. Anyway, pag naghirap ka, saglit lang naman eh. Ang tao mahirap, Sister Jenny, di ba? Doon mo na-realize sa ospital, mahirap pala ang mahirap. Totoo yun. Simpa yung anak kong dinala ko sa big page. Si Paulo yata. Oh. Una dinala ko sa sa Las Piñas, sabi ko, wala, hindi kami inintindi. Pumunta kami sa PGH, hindi rin kami inintindi. Nakauwi kami, na-check up kami, hapon na. So gano'n, mga kapatid, sabi ko nga, hindi na ako pupunta kailan sa mga public hospital. Kawawa talaga ang mahirap. Di ba? Pag wala kang pera, kawawa ka. Pero pag may pera ka, pag ubod ng dami pera mo, ang doktor lalapit sa'yo. Tawag mo, Dok, punta ka sa bahay, dito ko check up ako. Sir, meron akong meron akong appointment. 1 million, gusto mo? Ay, sige. Sir, pupunta ako dyan. Ora mismo. Diba? 1 million ang offer, takbo ang doktor. Ano yun? Pera. Ang usapan, pera. Diba? Pera lang. Eh, yan po yung totoo. Ang pera. Ang pera ba natin, gawa ng tao? O AI ang gawa? AI! Makakagawa ba ang tao ng pera? Diba? AI po yun. Hindi lang natin alam yun eh, kasi hindi tayo nagsasaliksik. Pero pag nagsaliksik ka, makikita mo. Okay, eto po. Without God, we won't have the creativity and intelligence to create AI. Proverbs chapter 2 verse 6, pakibasa. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ng gagaling ng kaalaman at kaunawaan. Diba? Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng karunungan, hindi tayo makakagawa ng mga artificial intelligence na yan. Okay. Basahin mo rin po. James 1:5. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Sino ba dito ang may kulang ng karunungan? Amen. Ako kulang pa din. Kaya ako'y humihingi lagi sa Diyos. Amen? Amen. Sabi ko, Lord, I'm not an expert pagdating sa AI. Pero, Lord, dahil ikaw ang expert sa lahat ng bagay, at ako'y natutuwa dahil ako'y sinasamahan mo, kaya makagawa ko, makakaya ko na ituro. Amen? Dahil kung hindi ako magtuturo niya, sino magtuturo? Ayaw ko po na turuan kayo ng computer mismo. Kaya mismo ako magtuturo sa inyo. Amen. Okay. So, artificial intelligence is an emerging field of technology. Pag sinabi pong emerging, mga kapatid, umuusbong na uri po ng teknolohiya, next na tayo pa. Defined as non-biological. Okay. So, ito po, pag sinabing artificial intelligence, ibig sabihin yan, non-biological intelligence. Pag sinabing non-biological, walang buhay na na karunungan. Galing kasi sa machine. Diba, mga kapatid? Ito yan. Where a machine is programmed and accomplish complex goal by applying knowledge to the task at hand. So, ito daw po. Itong artificial intelligence ay likha po ng mga makinarya o mga machines na pinoprograma para magkaroon ng katuparan o maisagawa ang mga komplikadong layunin sa pamamagitan ng pag-apply ng karunungan o ng kaalaman
para sa isang gawain. Alam niyo mga kapatid, ang AI, hindi naman nakakabasa ng utak natin yun. Hindi niya nababasa ang utak natin. Maliban na i-type mo. Halimbawa, gusto kong malaman yan, kung anong araw ngayon. Kasi kaya hindi ko na alam kung anong araw ngayon. O kung gusto mong malaman kung anong araw ipinanganak si Rizal. Oh, alam yan! Alam. Bakit? Kasi may database yan. So, napakabilis. In a split second, nandiyan ka agad ang sagot. Diba? Kasi kung gagamit ka pa ng mga computer, ang tagal. Tanong mo na lang, ChatGPT, kailan ba ipinanganak si Rizal? Lalo mo, wow! Oh, diba? Pero, hindi nyo makikita sa ChatGPT ang mga sinisermon ko dito. Wala yun. Bakit? Hindi ko naman ina-upload sa kanila. Tama! Yan lang yun. Kasi, ano yun eh, database yun, lahat nakabase sa data na ini-input natin sa kanila. Gusto mo malaman, preaching ni John MacArthur, nando doon. Preaching of John MacArthur regarding AI, pinutin mo. Lalabas ka agad dyan, nando doon na. AI. Pagtuturo ni MacArthur. O kaya ni John Piper, nando doon yun. Kasi, ina-upload nila yun. Nando doon. So, nando doon sa database. So, alam niyo ba mga kapatid, marami tayong hindi nalalaman. Ako rin talaga, habang ginagawa ko dito, sabi ko, wow, kahanga-hanga talaga ang utak ng tao. Diba? Una naman po yan. Sa Book of Daniel, nakahula na yan eh. Na ang karunungan ng tao ay uunlad talaga. Amen. So, eto na po. And because it is non-biological, AI can be copied and reprogrammed at relatively low cost. In certain forms, it is extremely flexible and can be harnessed for great good or for ill. Ito po'y galing po doon sa aklat na meron pong pamagat na The Age of AI, Artificial Intelligence, and the Future of Humanity by Jason Tucker. Sinulat ko po yan para baka tayo makasuhan ng ng plagiarism. O di ba? Pinugtang mo lang naman yun. So, pinugtang, ito na nga. Inilagay ko naman, ina-acknowledge natin si Jason Tucker. So, while AI and technology changes, God's word remain constant and is the ultimate standard for evaluating new advancement. So, tingnan po natin, bawat dumarating na mga bagong kaalaman, kinakailangan i-evaluate mo yan. I-research mo. Ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Para hindi po tayo madaya. Di ba? Alam nyo ba, bago po mag-year 2000, ang dami-daming mga pastor, ang dami-daming mga preacher ang nagpanik. Oo, nagtuturo nga sila patungkol sa Y2K, pero mali naman ang kanilang mga itinuturo. Sabi ko kay Pastor, ito po ang katotohanan. Hindi lahat ng nababasa natin sa internet, totoo. Tama? Meron tayong tinatawag ng mga deep fake. Diba? Ibig sabihin, nilibin lang ka lang. Depende sa website na pinasok mo. Diba? So, hindi lahat ng nababasa natin doon, totoo. Hindi lahat ng nakikita mo sa Facebook, totoo. Ang iba po doon ay artificial intelligence generated. Diba? Yung matanda na, diba? Alam mo ba, yung mga bata nagsasalita, yung mga pusa, itong ating asawa, tuwa sa mga pusa na nagsasalita. AI yun! Yun ang mga gawa ng AI, di ba? So natutuwa naman ako, meow-meow yan eh. Paborito yun ni Faith.
Tagahanga kayo dalo ah. Ni Kiko. Hindi pa ako tumatay dito para mag-meow-meow. Kasi wala naman po talagang wala namang hihigit pa kundi sa salita po ng ating Panginoon. Okay? So pakibasa po. Isaiah chapter 40 verse 8. Ang sabi? Ang damo ay natutulog, bulaklak ay nalalampa. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sister Jenny, di ba? Sinabi mo yan kanina. Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Nananatili magpakailanman ang salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Ang technology nagbabago mula noon hanggang ngayon, ibang-iba na. Dati ang cellphone po natin, analog. Para makausap mo. Ang cellphone noon, tawag lang talaga. Yung mga text messages, detail. Uy, meron nagbibig. Uy, where na you? I'm here na. O, diba? Para pang telegrama, no? Where na you? I'm here na. O, here na me. Ganon, dati. Pero ngayon, cellphone natin, nandito na lahat. Diba? Kaya nga, na-invade ang utak ng mga kabataan. Nandito ang kanilang kinahuhumalingan. Games. Di ba? Nag-games pa ba kayo? Mga kabataan sa labas, nag-games pa kayo? Alisin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Wala kayong mapapala dyan. Amen? Itira nyo lang. Bible application. Gusto nyo mag-games? Para mas lalong lumawak ang kaunawaan natin sa Bible. Di ba? Ano ba yun? Yung Bible na ano? Bible quiz na lang. Yung Bible quiz na lang ang i-download nyo. Di ba? Mas maganda pa. Kahit nagtulog ka na. Tatalino ka pa eh. Di ba? Sino ang naging anak ni ganito? Oh, ni Mary. Yes, siya. Ano ang pangalan ng tatay ni Moises? Alam niyo ba kung sino ang tatay ni Moises? Hindi. Alam mo kung sino ang tatay ni Moises? What? Hindi. Nakalimutan ko na rin. Okay. Kaya nagtatanong ako para makuha ko ang tama eh. Pero pag narinig ko yan, alam ko na yan. Yun. Pero alam ko, yung biyanan niya, kilala ko. Sino ang biyanan niya? Letter J ang simula. Jeff? Ano pa ng asawa niya? Asawa ni Moises? Letter Z. Hindi si Sarah. Ano yun? Sarah Vizcaya? Si Sipura, di ba? Sipura. Patuto tayo. Balik-balik din. O, di ba? Yan ang magiging palaro sa Christmas party, Sister Jenny. Paghahandaan na natin ang ating Christmas party. Ay, bakit nga ba napunta sa Christmas party? Bible quiz. Yan, Bible quiz. Yan time Bible quiz. Okay. Napunta tuloy sa Christmas party. Okay. Pakibasa po, Matthew 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Langit at lupa, lilipas. Ibig sabihin na lilipas, mawawala. Hindi doon naniniwala ang mga Jehovah's Witnesses. Hindi sila naniniwala na ang mundo ay mawawala, mapupugnaw sa sobrang init. Dinabog pa nga ako eh, sabi sa akin. Diba? Kahit gaano kainit, ang lupa pa rin yan. Kung alam ko lang sana noon, sinagot ko siya. Di ba nagkaroon ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Tama? At kapag sinabi ng Diyos, mawala ang lahat ng bagay. Wala. Masunog lahat. Sunog lahat. Amen? Walang matitira. Wala. Walang bakas ni anuman. Mangyayari yun dahil
powerful ang salita ng Diyos. Amen. At kung powerful ang salita ng Diyos, powerful ang ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya ang salita ng Diyos. Amen. Makapangyarihan siya, mga kapatid. Okay, sige. Psalms 119 verse 89, pakibasa. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Amen. Magpakailanman, natatag na sa langit ang salita ng Diyos. So ang langit po, hindi saklaw ng panahon. Hindi na, wala po doong season. Walang umaga, walang gabi doon sa langit. Amen? Dahil ang liwanag doon, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, sa langit, hindi na kinakailangan ng araw. Amen? Sapagkat naroon si Kristo. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? So hindi mo na kinakailangan ng sun. Ang sun, mainit. Si Jesus, hindi. Amen? O, di ba? Pag lumapit ka sa araw, sunog ka. Pag lumapit ka kay Jesus, mabubuhay ka. Amen! Pag masunog ka, tempo ka. Lumapit ka sa Panginoon, mabubuhay ka. Amen. Kaya lang, walang nakakalapit sa Kanya. Maliban, tawagin ka ng Panginoon. Amen! Amen. Walang lumalapit sa Kanya na voluntarily. Pupunta ko nga si Jesus, gusto kong maligtas. Walang ganon. Hindi totoo yun. Sad to say, nakakalungkot sabihin, ang maligtas lamang yung nawa at pinili ng ating Panginoon. Kung hindi ka pinili, sorry tayo. May magagawa ko tayo? Wala. Diba? So unfair daw ang Diyos. Kapag ganito ang sitwasyon, lalabas daw na hindi makatarungan ng Diyos. Paano natin masasabi hindi makatarungan? Kung papairalin ng Diyos ang katarungan, lahat tayo, impyerno. Amen? Dahil lahat tayo, nagkasala. Tama ba ako? O, di ba? Lahat tayo nagkasala. At hindi umabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. So walang taong hindi nagkasala. Kaya pag pinairal ng Diyos yung katarungan, lahat tayo impyerno. Amen. Pero pinairal ng Diyos sa atin yung awa niya. Amen. Dahil naalala ko laging sumasagi sa isipan ko ang wika ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mahahabag sa gusto ko kahabagan. Amen! Ako'y maaawa sa gusto kong kaawaan. Hindi mo kinakailangan magpa-cute sa Panginoon para kaawaan ka. Hindi. Siya ang namimili para maawa sa akin. Hindi ko alam bakit naawa ang Diyos sa akin. Sigurado rin ako, hindi nyo rin alam kung bakit naawa ang Diyos sa inyo at kayo tinawag. Huwag po natin baliwalain yan. Yan ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nyo malaman. Amen? Nanaligtas tayo dahil lamang sa awa ng Diyos. Dahil sa awa niya, biniyayaan niya tayo. Amen? Diba? At ang biyayang ito, kalakip doon yung pananampalataya mo. Yung paniniwala mo sa Panginoon. Paniniwala upang magdala sa'yo sa pagsunod kay Kristo. Amen! Diba? Susundan mo ngayon ang ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo susunod, ibig sabihin, hindi ka talaga tinawag. Dahil hindi ka sumusunod eh. Okay. Every words and works to God we give an account. Lahat daw po ng ating mga sinasabi at lahat ng ating ginagawa, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Pakibasa. Mateo 12:36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagdihiling nila sa araw ng pag-uupo. Bawat salitang sinalita mo na walang kabuluhan. Ano to? Yung mga biro mo, walang kabuluhan yun eh.
Yung mga chismis mo, walang kabuluhan yon. Ang sabi doon, ipagsusulit mo sa Diyos. Di ba? Ipagsusulit mo sa Diyos. Okay. So, lahat ng sinalita. Ito naman, 2 Corinthians 5:10, ano sabi? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So, lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon doon po sa judgment seats ng ating Panginoon, sa kanyang paghuhukom. Kasi hahatulan tayong lahat eh. Lahat ng ginawa mo, ipagsusulit mo sa Panginoon. Mabuti man yun o masama. Amen? Kaya mas mainam, lahat ng ginagawa natin, mula nang makilala natin si Kristo, mabuti na. Dahil, lahat tayong hahatulan ayon sa gawa eh. Di ba? Gawa at sa salita. Di ba? Kaya nga, doon po sa ating panatang mga bayan, iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, at sa gawa. Diba? Nandito, gagawin mo. Ipakita mo, mahal mo ang Pilipinas. Diba? Ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi pa doon. Nandito pa, buong lakas pa natin paglilingkuran ng ating Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, buong katawan natin gagamitin natin para maglingkod sa Diyos. Diba, mga kapatid? Ganun po. Hinahanapan tayo ng Diyos bilang mga anak niya ng mga bagay na dapat po natin ginagawa. The Bible emphasizes the unique value of spiritual calling of humanity as God's image bearer, a truth that cannot be replicated by the artificial system. So ang gawa po natin kailanman, hindi po marireplicate, ibig sabihin, hindi maduduplicate, hindi mauulit. Kasi, kahit tayo mga kapatid, di ba? Yung ginawa natin, hindi na maulit yun. Di ba? Pero ang gawa ng makina, paulit-ulit. Paulit-ulit po yun, mga kapatid. Alam niyo ba, eto, na ito pong ating aktulan, itong ating Bible, ito, sabi ko kanina, ito po'y gawa ng siyensya. Bakit gawa ng siyensya? Noong pong 13th century pa, 1450, isang taong nagngangalan, Johannes Gutenberg, ang umembento ng printing machine. Siya po ang unang gumawa ng makina. Typeset yun. Tina-type po doon. Nakakita na po kasi, noon dati po, naging security guard ako. Nagtrabaho po ako sa printing press. Nakikita ko kung paano gumagawa sila ng mga letra na tina-type nila yon. Tapos meron pong gumagawang machine na naka-engrave po yun sa metal. Naka-engrave sa metal yung mga letra. Then, tina-typeset po yun. Merong babasahin mo yung tama ba? Kasi iaayos nyo yun eh. Tapos iraran mo na sa printing machine. Babasahin mo. Tama ba? Tama. Kasi meron silang proofreader. Nagbabasa talaga yung tama ang gawa. Okay, pag tama na, then iraran na yun. Kaya itong Bible na ito mga kapatid, nagawa ko dahil po sa artificial intelligence. Yung mga makinang ginamit ko lang. Amen? So ngayon, hindi na po libro ang hawak natin. Cellphone na lang. Nandito na. O diba? Ang cellphone, naglalaman po ng eto. Bilingual Bible. Merong King James version, New King James, merong magandang balita. Tatlong version o tatlong tatlong uri po ng Biblia. Meron ako. Sa bahay, meron pa ako ng Tagalog ng New King James. Pero libro po yun. So mga kapatid, nakikita po natin ito ang kahalagahan po ng Bible. Okay. So, kinakailangan din po natin
Yan. AI can be a powerful tool. Ay, mali. Ay, tama. For advancing the gospel and serving humanity. Mahalaga po ang ginalaman ng AI para mas lalo po natin mapalaganap ang Ebanghelyo. Diba? Nagpo-post tayo ng mga verses sa internet. Diba? AI yun. So ginagamit natin sa mabuti. Pinapalaganap natin ang Word of God sa lahat. Kaya ang tanong ko ganito mga kapatid. May nagla-like ba? May pumupuso ba? May nagsishare ba? Pero ito ang katotohanan. Kapag kabulastugan, viral yan. Wala akong nakita nag-viral the Word of God. Bakit? Kasi ang audience natin, taga-mundo. Amen? Pag mga taga-mundo, syempre, iba ang taste nila. Ito ang panlasa nila. Galit sila sa Diyos. Sila yung mga kakampi ni Taning. Kaya pag puro kabulastugan, yes, viral yan. O, diba? Viral. Pag sinabing viral, kumikita yung uploader. Diba? Then gagawa na rin siya ng kanyang sarili account. Tapos mabibigyan na siya ng may araw na na. Ano yan? Yung laki po ng YouTube. O, di ba? Meron ka ng 11M na subscriber. Wow! Laking pera nun. Hindi ko nakikita yung 10M eh. O, 11 million peso. O, yung subscriber. Ang nakikita ko yung peso eh. Di ba? Ang laking pera. Kaya naman, tuwang-tuwa tayo. Mas lalo natin pinopost sila. Na yung mga influencer namimigay ng pera. Diba? Pera. Pero magpapapogi muna ako sa pag-pera ng pera nila. Diba? Binopost yun. Nakikita ang mukha nila. Bakit nila ginagawa yun? Bakit sila namimigay ng pera? Para mas lalo dumami ang viewer nila. Amen? So ang usapan doon, pera-pera. Pag Word of God ang pinost natin, wala. Lalangawin yun. Amen? Ano ko to eh? Karanasan ko yan eh. Di ba Sister Janet, Sister Wen? Karanasan natin yun eh. Mag-post tayo. Wala. Iilan lang ang nagsishare ng Life Gospel Apostolic. Sinishare nyo yung ibang mga denomination. Di ba? Yung ibang mga pastor. Sinishare nyo yun. Kasi si pastor, hindi naman yan ka-share-share eh. Wala eh, pangit yun eh. Walang kahit mag-post pa yun ang mag-post, walang manunod dyan. Kasi lahat ng sinasabi niya, hindi tanggap ng nakatanggap. Sabi ko nga, aanhin ko ang tanggap ako ng marami. Kung pagharap ko sa Diyos, iilin siya na ako'y kilala niya. I never knew you. Depart from me. Diba? Ayoko ko na. Di pa nila hindi ako tanggap ng mga tao. Basta pagharap ko sa Diyos. Amen! Yung dapat, mga kapatid, kahit wala kang kayamanan sa mundo ito, kahit pulubi ka pa, pero wala kang takot na ipinapangaral ang katotohanan, yan ang mahalaga. Kasi pag namatay ka, sasabihin ng Panginoon, pumasok ka sa kapahingahan, ikaw na kong alipin. Amen! Diba? Ang sarap pumasok sa tunay na kapahingahan. Aanhin mo ang kayamanan ng mundong ito. Pag namatay ka, wala ka nang magagana. Wala kang sapatos eh. Tama. Oh. Aanhin mo yung Rolls Royce.
Rolls Royce mo. Tayo. At yung payong na nandoon, ano gagawin mo? Alam nga naman kung saan mo payong doon sa tibingan, sa ilalim ng lupa, wala. Ang totoo, ang sasakyan mo lang, hindi naman Rolls Royce, kundi Cadillac. Cadillac tayo. Ilalakad ka na lang sa yung huli ng tuna. Diba? Cadillac lang naman eh. Okay. Mga kapatid. So, yan pong AI, makakatulong po yan sa ating mga Bible study. Sister Jeneline, di ba? Ang bilis-bilis eh. Ako, ang bilis ko makakuha. Kasabihin ko lang, verses na tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Type mo lang, verses regarding the birth of Jesus. Lalabas na agad ang mga verses. Diba? Kaya nga po, ngayon po ang mga pastor, dati ang mga pastor, ang bahay nila, parang library. Nakahilera mga libro. Ngayon po, ayaw ko na bumili. Gusto nga, sino kayong bibili ng mga libro namin yung pastorin? Meron kami libro makapal. Ano ba yun? Yung concordance namin. Ang kapal. Bili ko pa noon. 5,000. Nung araw pa yun. 5K. Hindi ko naman nagagamit ngayon. O di ba? Ano yun? Pan-display na lang? Wala na. Ang dami kong libro sa bahay. Hindi ko naman nagagamit eh. Kasi, mas komportable mag-cellphone ka. Tanong mo lang kay Google. Tanong mo lang sa AI. Kasi si Google, AI din yan eh. Labas. Lalabas ka agad. Pag pindot mo, enter, boom. 1 second lang yan o 2 seconds, labas na agad ang sagot. Kaya nga lang, suriin mong mabuti ang sagot kung tama. Diba? Kung tama. Okay. So, yan na. Si Johannes Gutenberg, siya po ang nag-revolutionize ng mundo. Dahil nga po sa aklat na nalimbag sa pamamagitan ng kanyang printing press. Ngayon po ang libro ay mas produce na po. Mas mura at napakadali yung magkaroon. Hindi katulad nung araw, babayaran mo ng mahalaga yung taga-kopya. At pag tinoyo pa yung kokopya, mamaliin pa. Diba? Parang nagkukopyahan sa test, may takip na na eh. Test yun ah. Huling-huling na kopya, pangalan ang kinopyahan. Diba? Very good talaga. So, very good yun. So, next pa. Eto pa. Gusto ko pong i-discuss ito. Itong tinatawag na potential risk. Ang AI, mapanganib. Amen. Kasi sa AI, pwede ka nang mawala ng trabaho. Di ba? Sa mga fast foods, meron po mga fast foods chain na gumagamit na ng robot. Eh, paano na yung susunod yan? Balita nga dati, na yung daw mga seaman na Pilipino, mawawala ng trabaho. Bakit? Sapagkat ang mga barko, patatakbuhin na ng AI. Lahat naman yung computerized eh. Pwede talagang tumakbo. Sa Germany, ang mga sasakyan, patakbo na ng AI. Ang driver, hindi na nagmamanibela. Nagpapasa na lang. Yung kalsada, may mga nakabaon na mga parang devices na yung sasakyan mo, computerized, sinusundan na lang yun. Diba? Sasakyan na kusang nagpepreno kapag meron mababangga. Meron gano'n. Yung Ford na sasakyan natin, lahat yung computerized. Kaya pag nasira, mahal. Okay. So, mga kapatid, yan po yung risk. Mawawalan ka na ng trabaho. Yan. Deep fakes. Gusto ko pong i-explain yan. Deep fakes na yan. Malalim na peke. Yan po yung mga images, videos, or audio that has been edited or generating
generated using AI, forming a synthetic media. Alam nyo ba, na pati boses mo, makokopya. Akala mo ikaw yung sasalita. Pero hindi. Ginagamit yan para siraan. So, totoo yan mga kapatid. Ginagamit yung synthetic media para siraan ng isang tao. Kaya ingat po tayo. Kala natin, totoo yung nakikita natin sa Facebook. Oh, yung mga reels na yan. Kala mo totoo, pero fake lang yun. Next pa. Oh, okay na. So, kasi may doon po sa Korea, sa Russia, sa China, at sa Egypt, ginagamit po nila yung facial recognition system. Sa China, pag gumawa ka ng masama, at may record ka na sa gobyerno, kitang-kita ka kahit saan ka pumunta. Kasi lahat po ng mga CCTV nila ay merong facial recognition. So, nare-recognize na, ito yun. Bakit nare-recognize? Kasi may kaso ka eh. Naka-database ka na. Naka-database ka, kita na kagad. Huli ka na. So, yan po yung mga risk. So, under sa political descendants, meron silang facial recognition. Ewan ko lang sa atin kung ginagamit yan. Malamang, ginagamit yan. Kala mo wala kang database sa gobyerno? Meron! Yung mga pagkuha mo ng mga ID, oh, lahat tayo may SSS, tama? Oh, naka-database ka na, nandun ka sa database ng gobyerno. Kampante ka, nakatingin ka pa sa CCTV. Hi! Pero alam, uy, ito yung mandarambong. Diba? Nare-recognize tampak ang mukha mo. Ito yung mandarambong. So AI is used to spread deception or generate false teaching. Ingat po tayo sa mga false teaching na mababasa natin nagawa ng mga AI. Okay, next. Ano na tayo? Conclusion. Okay. Christians are called to be salt and light of the world. Tayo po'y tinawag upang maging mga asin at ilaw ng sanlibutan. So bakit tayo tinawag na asin? Ang mundo po ay walang lasa. Ang mundo ay nasa kadiliman. Kinakailangan nila ng liwanag. Ikaw ang liwanag na maglilingnig sa mundo. Habang nagkalakad ka dyan, nagliliwanag, hindi na lang mo. At silang mga nasa dilim, nagtatakbuhan pala nito. Diba? Kita nyo yun? Yung mga dating friend mo, kung nakita ka, alisan na, nandiyan na sila. Nandiyan na si Sister Pong. Alis na tayo. Oh. Kaya, biglang napapatigil sa pagkwentuhan. Kasi ang kwentuhan nila, chismis lang pala. Uy, nandito na sa katotohanan, hindi na tayo. O, diba? So mga kapatid, eh. So we must proactively engage with AI rather than passively observing it. So huwag lang tayo nanonood. Kinakailangan proactive po tayo. Kinakailangan isagawa natin. Amen? Gumawa tayo. Stay grounded in biblical truth and maintain focus on loving God and others, recognizing the immutability of God's Word. Kinakailangan lagi nating isa-isip, isa-puso natin ng salita ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen. Immutable, mga kapatid. Okay. Remain watchful and prepared for the future. Maging watchful tayo, mapagbantay, at maghanda tayo para sa kinabukasan. Amen. Sapagkat hindi natin alam kung kailan at kung anong oras babalik ang Panginoon. Sapagkat siya paparito, katulad ng magnanakaw, hindi natin alam kung anong oras, kung kailan sasalakay ang masamang loob. Knowing that AI will continue to reshape our society. Alam natin na ang AI, bakit tayo pinag-iingat at pinaghahanda? Dahil alam natin na ang AI patuloy na mag-a-advance siya. Amen? Hindi natin alam. Isang araw na lang naka-database na kung sino ang mga born again. Ay, oo nga pala. Nilalagay natin yun eh. Mga information natin. Born again Christian. Tama ba? Pag born again ka,
nakamarka ka na sa database ng gobyerno. Born again to. Ito yung mga tagasunod ni Kristo. Hanapin na natin sila. Ikulong na natin, patayin na natin sila. Handa na ba ka na? Mga kapatid, yan ang katotohanan. Dapat natin paghandaan. Tumayo po tayo lahat. Amen. Salamat po sa salita ng ating Panginoon na napakinggan po